Anong mas gusto mo? Yung malaman mong pinagtaksilan ka o yung wala ka na lang alam? Anong mas mainam? Anong mas mabuti? Yung malaman mong sinisiraan ka o yung wala ka na lang alam? Ano bang mas maganda? Yung malaman mo na may ginagawa silang kasalanan sa iyo o yung wala ka na lang talagang alam? Kahit ano pa yan na itinatago natin, di ba sabi ng ating Panginoon, lilitaw at lilitaw din. There is nothing concealed. There is nothing in secret that will not be revealed. Kaya nga, ano yung mas mainam? Ano yung mas mabuti at maganda? Yung malaman mo kung ano yung masama na ginagawa nila sa iyo. Ngayon yung tanong, ano yung mas gusto mo? Yung aminin na pinagtataksilan ka o yung mahuli mo na pinagtataksilan ka? Yung aminin na may kasalanan sila sa iyo o yung mahuli mo na nagkakasala pala sa iyo? Ano po yung mas mainam, mas maganda? To tell you honestly, when somebody sins, when somebody betrays, when somebody is unfaithful, it causes a lot of pain and suffering. Whether admitted or caught, mahuli man o aminin, masakit at nakakasakit. Nararanasan ko po yan. Pag nagpapatulong po sa akin yung mga mag-asawa, lalong-lalo na yung mga lalaki, hindi nila alam kung paano nila aaminin sa kanilang mga asawa, sa misis nila, na meron silang iba. Nung minsan, meron po akong tinulungan, kami lang tatlo. Habang nasa gitna ako nila, dito sinabi ng lalaki sa misis niya, "Honey, inaamin ko, meron akong iba at nagkaanak ako sa kanya." Alam niyo po kung ano nangyari? Sumigaw yung misis niya. Bigla po akong niyakap. Bigla siyang umiyak. Pero alam niyo po kung ano yung masakit doon? Ako po yung sinasampal. Ako po yung kinukurot. Ako po yung binubugbog. Sabi ko sa sarili ko, oo, masakit kasi dama ko. Ako yung binubugbog. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako yung nagkasala. Bakit ako yung nasasaktan? Bakit ako yung pinaparusahan? Because that is the reality. Yun yung katotohanan. Pag nagkasala ka, hindi lang naman ikaw yung masasaktan eh. Meron din na mga iba na nasasaktan mo. Meron din iba na makakadama ng hapdi ng ginawa mo. Nagkasala siya, pero ako yung sinaktan. Yun yung katotohanan. Nahuli o inamin man, masakit yan. Madadama mo, mararanasan mo yung sakit. Pero tandaan nyo ito, it is better to reveal than to conceal. Mas maganda aminin mo kesa sa itago mo. Kasi pag inamin mo, anong ibig sabihin yan? Nagpapakumbaba ka pa. At pag inamin mo, mas madali napapatawarin ka. Pag nahuli na at dinideny pa, tinatago pa, nag-aalibay pa, anong ibig sabihin yan? Kataasan ng loob, pride. And remember this, pride will take us nowhere other than hell. Hindi ka makakalayo sa buhay pag mapagmataas ka, pag malaki yung ulo mo, pag ayaw mong aminin yung kasalanan mo. Basahin niyo po yung libro ni Dante Alighieri, Ang Pamagat Inferno. Meron pong tinatawag na circles of hell, mga palapag ng impyerno. Alam niyo po doon sa pinakailalim kung sino yung nandoon? Si Judas. At bakit yung pinakamasakit, pinakamalala, pinakanakakatakot na parusa kay Judas? Kasi alam na ng Panginoon, nagkasala siya, alam na ng Panginoon, pagtataksilan siya. Hindi man siya humingi ng patawad, hindi siya nagbalik sa Panginoon at nagpasorry. Anong ginawa niya? Pinatay pa niya yung sarili niya. Si San Pedro, oo, nagkamali. Oo, pinagtaksilan niya ang Panginoon. Oo, nagsinungaling. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, kahit kailan, hindi kita pagtataksilan, pagtatanggol kita, kahit saan ka pumunta, ibubuhis ko ang buhay ko sa iyo. Pero nung dinala ng ating Panginoon, nililitis siya. 3 beses sinasabi sa kanya, di ba kasama kanya? Alam namin kaibigan kanya.
Ikaw yun, nakita ka namin eh. Disipulo ka niya. 3 beses. Nagpahindi siya. 3 beses. Dininay niya. 3 beses nagsinungaling siya. Pero napakaganda ng detalye sinulat sa Ebanghelyo. Sabi, pagkatilaok itong si Jesus, tinignan niya si San Pedro. Alam niya kung nasan si San Pedro. At nagkatinginan sila. Para bang sinasabi ng ating Panginoon, huli ka. Tingnan mo na, totoo yung sinasabi ko. Ano po yung narinig natin pagkatapos nun? Bigla daw umiyak itong si San Pedro. Pinagkalungkutan niya. He was remorseful. He was sorrowful because of his sins. And that in itself is an admission, isang pagtanggap, pagpapakumbaba. Inaamin mo, nagkasala ka. Kaya pag umamin ng isang tao at nakikita mong nalulungkot siya, oo, masakit para sa atin. Pero sana naman, sabay kayong maghilom, sabay kayong magpagaling ng inyong mga nasugat na puso at kaluluwa. It is better to admit it than to conceal it. Mas maganda habang maaga. Aminin mo, pero pagkatapos nun, mangako ka na magbabago ka na at magpapakabuti ka na. Sino ba sa atin dito ang walang tinatago na kasalanan sa Diyos? Lahat tayo, di po ba? At alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Wala naman tayong may tatago sa Kanya eh. Nasasaktan din ng Diyos pag pinagtataksilan natin siya. Pag tayo nabubuhay sa pagkakasala, huwag na nating hintayin na tayo'y mabuking. Alam na ng Diyos, mauna na tayong magpakumbaba. Mauna na tayong umamin at mangako tayong magbago. Tandaan mo, kung magpapatuloy ka sa iyong kasalanan, itago mo yan. Mas masakit pag nalaman. Mas masakit pag nahuli ka. At habang nabubuhay ka sa kasalanan, hindi lang ikaw yung nasasaktan, may nasasaktan ka din na iba.